Good morning sa lahat. Welcome again to my channel ngayong umagang ito at welcome again sa ating Bible study na naman ngayong araw na to, no? Yun kahapon nga nabasa natin ay yung paghahari ni Asa hanggang sa matapos ito, no? So ngayon naman ang babasahin natin dito sa chapter 17 naman hanggang 20 ng Second Chronica pa rin. Sabi dito sa 17, ang humalili kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat. At pinalakas nito ang kanyang paghahari laban sa Israel. Naglagay siya ng mga kawal sa lahat ng mga lungsod na may pader sa Juda. Mga kawal na lahat ng mga lungsod na may pader sa Juda at nagtayo ng mga kampo sa buong bansa. Pati mga lungsod ng Ephraim na nasakop ng kanyang amang si Asa. Pinatnubayan si Jehoshaphat ni Yahweh sapagkat tinularan niya ang mabuting pamumuhay ng kanyang ama noong una. Hindi siya sumamba sa mga Baal, no? Nanalig siya sa patnubay ng Diyos na kanyang ama. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at hindi tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. Kaya pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Jehoshaphat at ang buong Juda ay nagbuwi sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan at malaking karangalan. Masigla siyang naglingkod kay Yahweh. Inalis niya sa buong Juda ang mga bahay sambahan ng mga pagano at mga ribulto ni Asherah. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, inutusan niya ang kanyang mga opisyal na sina Ben-Hayil, Obadias, Sakarias, Nathaniel at Mikayas na magturo sa mga lungsod ng Juda. Kasama rin nila ang mga Levitang sina Semayas, Nathanias, Sebadias, Ashel, Sumiramot, Jehonatan, Adonias, Tabias, Tabahonihas at mga paring sina Elisama at Jehoram. Nagturo sa mga lungsod sa buong Juda na dala ang aklat ng kautusan ni Yahweh. Ang mga kaharian na sa palibot ng Juda ay pinagharian ng takot kay Yahweh kaya't hindi nila dinigma si Jehoshaphat. Nagpadala sa kanya ng mga pilak ang mga Pilisteo bilang buwis. Nagbigay naman ang mga Arabo ng 7,700 lalaking tupa at gayon din karami ang kambing na lalaki. Lalong naging makapangyarihan si Jehoshaphat. Pinadiran niya ang mga lungsod ng Juda na nagpatayo ng mga lungsod imbakan. Napakarami ng kanyang inipong kayamanan sa mga lungsod ng Juda. Naglagay siya ng matatapang na kawal sa Jerusalem. Ganito ang kanilang mga pangkat ayon sa kanilang mga angkan, binanggit dito yung mga lipi, yung mga kung sino-sino yung mga naghari, naging pinuno ng mga lipi, yung mga inassign ni Haring Jehoshaphat sa lugar na yon, bawat lugar, bawat himpilan, yung bawat kampo naglagay siya ng mga leader, kumbaga, sabi dito. Sabi sa chapter 18 ng si Jehoshaphat ay yumaman at naging tanyag, nakipagkaibigan siya kay Ahab. Ipinakasal ni Jehoshaphat ang isang kabilang sa kanyang pamilya sa isang kabilang sa pamilya ni Ahab. Lumipas ang ilang taon at dinalaw niya si Ahab sa Samaria. Nagpapatay si Ahab ng maraming tupa at
at baka para sa kanyang mga panauhin. Ito'y mababasa rin sa sa First King 22, chapter 22, verse 1 to 28. Ito yung kasaysayan na nag-usap sila tungkol sa niyaya ni Ahab si Jehoshaphat na atakihin silang isang lugar. Sabing ganito, nang tanungin ni Ahab na hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Juda tungkol dito, ganito ang sagot niya, handa ako na ang aking mga tauhan, sasama kami sa iyo sa digmaan, ngunit bago natin na gawin ito, sumangguni muna tayo kay Yahweh. Tinipon ng hari na si Ahab ang 400 propeta. Tinanong kung dapat bang salakayin ang Ramoth Gilead o hindi. Sumalakay kayo, sabi ng mga propeta. Ito yung mga propeta na tinipon ni Haring Haring Ahab. Yun daw ang gawin. Sumalakay daw sila. Sumagot ang hari ng Israel, mayroon pang isang propeta nga dahil naghanap si Jehoshaphat ng isa pang propeta kung meron pa daw, at sinabi meron pa nga. Meron pang isa, si Mikayas na anak ni Ilma, kaya lang galit ako sa kanya. Sabi, sapagkat wala na siyang mabuting propesiya tungkol sa akin, puro na lang masama. Huwag kayong magalit ng ganyan, sabi ni Haring Jehoshaphat. Ipinatawag agad ng hari ng Israel ang isa sa mga opisyal niya upang ipasundo si Mikayas. Nakaupo ang dalawang hari na sa kanilang trono sa gitna ng gikan sa may pintuan ng Samaria. Nakasuot sila ng mariringal na damit na nasa harapan nila ang mga propeta na nagpapahayag. Naroon din si Sedekias na anak ni Quenania ay may dalang sungay na matutulis, sungay na bakal. Ginawa niya ito ang sinabi ni Yahweh, sabi ni Makayas. Pangalan nito, si Dekias, gawin daw nila yung salakayin daw nila, at magtatagumpay daw sila. Ganito rin ang sinabi ng mga propeta na naroon isa-isa ang payo nila, salakayin ninyo ang Ramoth Gilead at magtatagumpay kayo sapagkat ibinigay ni Yahweh sa kamay ng hari. Samantala, nakita si Mikayas ng sugo ng hari. Sinabi niya, ang ibang mga propeta ay ganun nga ang mga sinasabi. Tinuruan siya nung sinugo ng hari na ganun din daw, kagaya rin nung sinasabi ng mga propeta ang kanyang sabihin. Ngunit sinabi ni Mikayas, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, kung ano ang sasabihin niya sa akin, yun din ang aking sasabihin. Pagdating ni Mikayas, tinanong siya ng hari, dapat bang hindi o dapat salakayin namin ang Ramoth? Tugon niya, humayo kayo, sabing ganyan. Ginaya niya yung sinasabi ng mga propeta ron. Ngunit sinabi ng hari, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa pangalan ni Yahweh ay pawang katotohanan lamang ang iyong sabihin sa akin, sabi ganyan. At sumagot si Mikayas, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa bulumbundukin parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwiin na lang sila ng mapayapa. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, hindi ba't sinabi ko sa iyo na taong iyan ay walang mabuting propesiya tungkol sa akin at puro na lang masama. Makinig kayo sa sinabi ni Yahweh, sabi ni Mikayas. Nakita kong nakaupo si Yahweh sa kanyang trono at buong hukbo ng kalangitay ay nakahanay sa magkabilang tabi niya. Nagtanong si Yahweh, sino ang mag-uudyok kay Haring Ahab?
ng Israel na sumalakay upang mamatay siya sa Ramoth Gilead. Yun ang sabi daw ng Panginoon, ano. Isang may kanya-kanyang sinabi hanggang may isang espiritu na tumayo sa harapan ni Yahweh at sinabi, "Ako ang mag-uudyok sa kanya. Papaano mo yan gagawin?" Tanong ni Yahweh. "Pupunta ako at uudyokan kong magsinungaling ang lahat ng kanyang mga propeta." Sagot niya, "Gawin mo iyan, magtagumpay ka," sabi ni Yahweh. Pinahintulot ni Yahweh na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo, subalit inadya niya na mapahamak ka. Lumapit si Sedekias, ito yung may hawak ng sungay na bakal, ano, kay Mikeas at sinampal siya. Sinabi, "Kailan pa ako iniwan ng espiritu ni Yahweh upang magsalita sa iyo?" Sabi ganyan. "Malalaman mo yan kapag nagtago ka na sa loob ng isang silid." Sagot ni Mikayas, inutos ng hari na dakpin si Mikayas na pinakulong nga ito, no? At pakainin lang daw ng kaprasong tinapay at tubig. "Kapag nakauwi kang ligtas, hindi nga ako kinausap ni Yahweh," sagot ni Mikayas. Sinabi pa niya, "Tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko." Magkasamang lumusob sa Ramoth Gilead ang hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, magbalat kayo, ako magpunta sa laban, ngunit magsuot ka ng damit hari. Nakabalat nga kayo nga ang hari ng Israel na nagpunta sa laban. Kumbaga hindi siya nagsuot ng hari, ano, si Haring Jehoshaphat lang ang na nakahari, nakasuot hari, at si Ahab ay nagbalat kayo. Nagpunta sila sa labanan at ayun nga ang nangyari. At ang nangyari nga doon ay nung hinahabol na si Jehoshaphat, nanalangin siya na tulungan siya ni Yahweh, ano. So ang ginawa ay tinulungan siya ni Yahweh dahil malakas ang panalangin ni Jehoshaphat, ang panghingi niya ng tulong kay Yahweh, at dininig naman siya, no. Nilito ni Yahweh ang mga kalaban at tinigilan na si Jehoshaphat tinigilan na siya kasi hinahabol siya ng mga kalaban, at sa iba na to nagpunta, no. At yun nga, sa kasamaang palad, si Ahab ay napana at malubha, ano, at yun ang kanyang ikinamatay. Ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya, "Dapat mo bang tulungan ng masama at kumampi sa mga napopuot kay Yahweh? Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh, gayon may hindi ka naman lubos na masama, sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos-Diyosan ni Asher, at sinikap mo ring sumunod sa Diyos." Nakasulat dito ang reformang ginawa ni Jehoshaphat, ano. Kahit nasa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hingkayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat may pader na lungsod ng Juda. Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo sa paghatol, sapagkat humahatol kayo para kay Yahweh at hindi para sa mga tao. Kasama ninyo siya sa inyong paghatol. Igalang at sundin ninyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol, sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman, at ang pagtanggap ng suhol." Yun ang inuutos ni Jehoshaphat, ano, yun kasi ang kautusan ng Diyos, no, humatol ng tama, at ayaw ng Diyos yung pandaraya at yung pagtanggap ng suhol, ano. Naglagay si Jehoshaphat sa Jerusalem ng mga hukom na binubuo ng mga Levita, mga pari, at mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Pinili niya ang mga ito upang humatol sa mga usapin ukol sa paglabag sa mga kautusan ni Yahweh at sa mabibigat na usapin, ano.
Sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo inyong tungkulin na may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Kapag ang inyong mga kapatid mula sa ibang lungsod ay nagsampa sa inyo ng usapin, may kinalaman sa pagpatay ng tao o anong mga paglabag sa kautusan, pangaralan ninyo silang mabuti upang hindi sila magkasala sa harap ni Yahweh. Sa ganitong paraan, hindi magagalit si Yahweh sa inyo at sa kanila sa mga bagay na nauukol kay Yahweh. Si Amarias na pinakapunong pari ang namumuno sa pagliliti sa mga bagay namang naukol sa hari. Si Sabadias na anak ni Ismael at pinuno ng angkan ni Juda ang namumuno. Ang mga Levita naman ang magiging mga tagapagtupad ng hatol. Magpakatatag kayo sa inyong paghatol sa pangalan na nawa ni Yahweh ang mga matuwid. Sabi ganyan. Sabi sa chapter 20, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya ang isang malaking pangkat mula sa Edom at ang sumalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtipon sa buong bulwagan ng templo. Nanalangin siya. Ito ang kanyang panalangin. O Yahweh, Diyos na aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sinabi nila, kung may masamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Ngayon ito po ang igaganti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang kalabanin ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Yun ang panalangin ni Haring Jehoshaphat. Napakagandang panalangin. Talagang buo ang kanyang pagtitiwala, buong puso't kaluluwa ang kanyang pagtitiwala sa ating Diyos. Samantala lahat ng kalalakihan ng Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Apo siya ni Binanias na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Napakaganda, di ba? Ulitin ko lang. Sabi ng Diyos, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob
dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo, no? Yun ang sabi ng Diyos. Yung tiwala kasi ni Haring Jehoshaphat ay ibinibigay niya sa Diyos. Talagang dun siya umasa, humingi ng tulong sa Diyos, no? Kaya yun naman ang sinagot sa kanya ng Diyos. Hindi kayo makikipaglaban, kundi ang Diyos ang makikipaglaban. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Magkakasagupan ninyo sila sa maya dulo ng libis sa silangan ng ilang sa Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Juda, ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Kora at sa napakalakas na tinig ng papuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat magpakailanman. Yun ang mga sigaw ng mga tao. Nang marinig ng mga kaaway ang awit nito, nilito sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Ang mga sumalaki na mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom ang nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan, nagkalit-ulit sila, nilito sila, no? At sila ang nag-away-away. Tapos umakyat sa tore ang mga taga-Juda sa disyerto. Nagmanman sila sa mga kaaway. Wala silang nakitang nagtakasan, lahat ay patay, nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama, no? So, ang Diyos ang lumaban sa labang yon. Nagkagulo sila, nagkalito-lito at silang lahat ay naglaban-laban mismo. Sila mismo naglaban-laban at yun lang nakita ng mga taga-Juda at Israel na nakahandusay at patayan lahat. At ang sinabi dito, napakaraming kayamanan ang nakuha ni Jehoshaphat. At alam nyo ba, 3 araw nilang binalik-balikan ang mga iyon. At sa pang-apat ay hindi na nila nabalikan sa sobrang dami na halos hindi nila mabuhat. At nagpuri sila sa ating Diyos. 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Silhi. Tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Gayunman nanatili pa rin ang mga dambana ng mga pagano, hindi pa lubusang naibabalik ang mga tao sa Diyos na kanilang mga ninuno. Ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat buhat sa simula hanggang wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Jehu na anak ni Hanani, na bahagi ng aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Dumating ang panahon na si Jehoshaphat ay nakipagkasundo kay Azarias, isang masamang hari ng Israel. Nagkaisa silang magpagawa ng mga malalaking barko sa Ezion Gaber. Sa ginawang ito, sinabi ni Eliezer, anak ni Dohabahu na taga Merasa, laban kay Jehoshaphat, dahil sa pakikisa mo kay Ahazias, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng ginawa mo at lahat ng mga barkong pinagawa nila ay winasak ng bagyo at hindi nakaalis. Amen. So yun na nangyari, no, bandang huli pala at nakipagsabuatan siya dun sa isang hari na si Ahazias,
So nagalit ang Diyos kaya lahat ng kanyang pinagawa na barko ay nawasak ng bagyo at hindi ito nakaalis sa pwesto, ano. So yun ang nangyari, ano, sa paghahari ni Haring Jehoshaphat. Pero nung una ay napakaganda, talagang buong puso't kaluluwa siyang nananalangin at humihingi ng gabay at tulong sa ating Diyos, ano, at napakaganda naman ng mga sinabi ng Diyos sa kanya. Hindi pa rin siya talaga lubusang talagang yung buo, no, na naglingkod at nagtiwala sa Diyos. Nakipagsani pa siya sa ibang kaaway, ano, kaya nagalit pa rin ang Diyos sa kanya. Napakaganda, no? Sabi dito, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman, no? Yung pagtitiwala talaga, no? Kahit sa ating mga tao, yung tiwala talaga dapat laging naroon sa bawat isa, no? Tiwala talaga. Kagaya ng pagtitiwala natin sa ating Diyos, ano, dapat nandun lang siya buo palagi at hindi mawawala habang tayo nabubuhay, dahil siya lamang ang ating Diyos na walang ibang makapangyarihan sa lahat, na walang makakapagbigay ng mga binigay niya sa atin simula noon hanggang ngayon, kundi ang Diyos lamang. Kaya sa Kanya lang natin ibigay ang ating buhay, ang ating buong puso't kaluluwa, sa ating pananampalataya sa Kanya, sa ating pagtitiwala sa Kanya, at maglingkod tayo ng buong puso at kaluluwa sa Kanya. Yun ang Kanyang kagustuhan at laging sinasabi, at huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan at makipagsabwatan sa masama. Yun ang Kanyang gusto sa atin. At tayo manalangin na naman ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako at tayo magsiyoko at ihanda natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nagbigay buhay sa lahat ng may buhay sa mundong ito. Salamat sa umagang ito sa inyong mga salita na aming nabasa. Pinalakas na naman po ninyo ang aming loob, O God. Pinagtibay ang aming pagtitiwala sa inyo at ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Pinalakas nyo na naman po kami ngayong umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Dahil sa iyong mga salita, dahil sa aklat na ito, Lord, sa Bibliang ito, nandito yung mga salita upang kami palagi ay maging malakas, Lord, magtiwala sa iyo, at yung mga iyong payo, Lord, ang iyong mga kautusan ay aming malaman, O God, at pagtibayan ang aming pananampalataya at pagtitiwala lamang sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na bigay sa aming mga tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Nawa buong puso kami magtiwala at maging tapat sa iyo, O God, dahil yun ang kagustuhan. At ikaw lamang ang aming sambahin habang kami nabubuhay. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. We claim it, Father God, na magtatagumpay kami at binibigay na namin ang labang ito sa iyo, O God. Ikaw ang lalaban para sa amin sa labang ito, sa NCOV na to, Lord, sa virus na to. Ikaw ang lalaban at ito'y tatapusin mo na in Jesus name, Father God. Kami magiging maayos na ang aming buhay at babalik na ito sa normal. Magiging maayos na kami lahat, lalo kami lalapit sa iyo, O God, habang kami nabubuhay. Salamat, Lord, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin lahat, lalo-lalo na sa aming presidente, O Lord, sa mga scientists na gumagawa ng kabutihan at magagandang gamot para panlaban sa mga virus na yan, ang mga doktor na nanggagamot, nurse, Lord, mga sundalong naglilingkod ng maayos, police, Lord, mga frontliner, Lord, ingatan mo po sila, patatagin, bigyan ng sapat na kalakasan, at huwag mong pabayaan 10 ng kanilang pamilya, O God. Ganon din po kami, Lord, na nandito, Lord, naghahayag ng iyong salita, kahit nasa sa simpleng paraan lamang, Lord. Nawa wag mo rin kaming pabayaan, at ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita, ang lahat ng iyong mga taong ginawa, Lord, ingatan mo po, ilayo mo kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, Lord, lalong-lalo na sa gawa ng kaaway. I-bless mo po ang tahanang ito, ang aming mga lugar, Lord, ang aming mga tahanan at ang buong mundo. I-bless mo po kami lahat na naway maging masagana na ulit kami, maging maayos na, maging mas masaya na, Lord, mas maging tagumpay na ang bawat taong inyong ginawa, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God, dahil ang aming tagumpay ay sunod-sunod dahil sa inyong pagmamahal sa aming mga tao. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, sineselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming panalangin nito, at kami tagumpay na, O God.
Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa umagang ito. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po tayong lahat. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos. At click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa iba ko pang mga i-upload na videos. God bless po. God bless sa lahat. Salamat po.